Mayong hapon sa tanan, mayong hapon sa inyo, mayong hapon dito sa Senado. Sir, unang tanong ko, ano po yung nakikita mong epekto sa impeachment trial ni Vice President Sara sa Senado since nagpalit ng kapilitan yung liderato sa Senado? Kini-question pa ni Senator o Senate President Cayetano yung nangyaring pagpapalit ng liderato, pati na rin yung komposisyon sa mga committee. Bukas natin malalaman kung matutuloy ang matagal na nating inaantay na Blue Ribbon Committee investigations na kung saan makapagsalita yung 18 sundalo at Marines, no? At masabi nila sa buong Pilipinas ang kanilang nalalaman. So, sa pagkakataon na yon, doon ma-identify kung sino-sino ang sinasabi nilang may sangkot sa katiwalian sa ating gobyerno. Sir, bilang isang abogado, pwede nyo ba kami bigyan ng parang background lang kung naging legal ang kanilang ginawa since 12-12 po kung titingnan natin yung pag-change ng liderato sa Senado? Sa aking personal opinion, there are 24 senators. 24 senators. In order nga mapalitan ang liderato, dapat may quorum na 13. No? So, 24 kasi yung patas niyan, 12-12. So, dapat 13 yung kailangan na boto. Pag hindi na-reach yung 13, walang quorum. Yan po ang general rule. Pero yung minorya na ngayon nagsasabing dahil kumampi or whether nag-neutral si Chis Escudero, si Senator Escudero na sumali, no, sa kanilang quorum, sabi nila pwede na yung 12, no? So sa 12 na yan, yung mga gaya ko at gaya ng iba sa inyo at gaya rin ni Senator Cayetano na sinasabi iba yan sa 13 ng 12, kini-question natin ang quorum at dapat walang legal na resulta yung kanilang meeting kanina. Yung problema lang, meron silang binanggit na isang Supreme Court decision. Ang mga Supreme Court decision ay applicable lang sa kaso kung pareho ang circumstances. Kung magkaiba yung mga facts and circumstances, hindi yan automatic na mag-apply. At yung nangyari kanina, pwede yan maitanong sa Korte Suprema para yung pinal na makakasagot kung naging tama o mali ay Korte Suprema. Yung mangyayari dito bukas, yan yung sanang iniiwasan natin. Dalawang grupo sa kanilang tingin ay tama sila. Anong mangyayari kung magkatagpo sila? Magkakasuntukan ba? Magkakasigawan ba? Magiging physical ba? O may papaboran ba ang Senate security? Papapasukin lang ang isang grupo at hindi papapasukin yung sa kabila. Malalaman natin bukas anong magiging resulta sa nangyaring pagpupulong ng isang grupo ng mga senador kanina. Sir, sinabi mismo kanina ni Senator Alan Piliter Cayetano na tuloy na bukas ang BRC. So ano mangyari ngayon bukas? Dalawang grupo na sila. Pag dalawang grupo magbabanggaan at sa tingin nila tama silang pareho, anong resulta? Gulo. Malalaman natin bukas sino ang a-attend sa mayorya, sino ang a-attend sa minority. Pero bilang sir, attorney sir, sino ba ang nasa legal dyan sa dalawang grupo ngayon? Ang makakasabi lang kung sinong tama sa dalawang grupo ay ang Korte Suprema. Kahit ako, opinion ko, sa tingin ko tama ang kina Senator Cayetano. Pero bilang abogado at bilang alam ko rin yung tinatawag nating pagiging patas, ang makakasagot lang ng pinal ay ang Korte Suprema. Pero sir, ano talaga ang pinakadahilan bakit nagkaroon ng gulo sa Senado ngayon? Kung sino yung grupo na humahawak sa Senate leadership, sila po ang magmamando kung paano
gagalaw ang mga hearings, paano gagalaw ang mga bills na pina-introduce sa Senado at ipapasa. Kasi nasa demokrasya tayo, ang rule sa demokrasya, majority wins. May tinatawag tayong tyranny of the majority. Nung nakaraang araw, sabi ng kabila, nagkaroon ng tyranny of the majority. Pero ngayong araw naman, pwede naman nating sabihin na meron ring tyranny of the equals. Kasi 12-12. So, sa demokrasya, yung tanging makakapagbigay lang ng katahimikan sa atin pag merong banggaan sa dalawang grupo na patas ang bilang ay ang Korte Suprema. Ang problema, kung hindi mabilis ang aksyon ng Korte Suprema at walang immediate na desisyon, pag nagkaroon ng ganyang sirkumstansya, matatagalan ang bangayan ng dalawang grupo. At pag ganon, walang political stability dito sa Senado. So anong mangyari dyan, sir? Magulo. Hindi ba sir, isang tanong, hindi na kuha nila yung majority ng minority, ang dumbbell na habang pa rin nila kahit ano, yung seal. Yan ang sabi ni Senator Cayetano. Pero sabi naman sa kabila ni Senator Gatchalian na grupo, sila na yung magpapatupad ng Senate proceeding. So, yun nga sinasabi ko. Pero ginamit ba nila kanina sir yung seal? Taxation sila? Yung mga bagay na yan, technical yan, technical na mga bagay na pag merong conflict, yun nga sinasabi ko, yung makakasagot lang at makakabigay katahimikan sa atin pag sumali ng korte. Kasi hindi ito dapat nangyari kung hindi umalis si Senator Chis Escudero sa naging let's say kasunduan nila ni Senator Cayetano kung nasa majority sila dati. Yung problema natin ngayon, pumunta dito si Senator Escudero Dahil sa pamuyag siya ng Malacanang. Payo ko sa atin lahat, kwan tayo, no? Maging maingat sa ating mga sinasabi para hindi tayo susunod sa mga kasamahan natin na nandun sa loob ng mga rehas. Sir, maraming nagsabi-sabi, sir, na kung kapasunat ng problema ito ay flood control. Ano masabi natin dyan? May problema talaga tayong malaki sa katiwalian at dapat kung patas ang ating gobyerno, kung patas ang ating mga senador, ipasalitain ang 18 sundalo. Lahat ng mga witness kontra sa katiwalian, administrasyon man silang witness o oposisyon, dapat i-welcome ng Senado na makapagtestigo para malinis natin ang ating gobyerno. Hindi ibig sabihin na kung kalaban natin ay masama na. Hindi rin ibig sabihin kung kakampi natin ay mabuti na. Ang bawat isa na public official ay may pananagutan sa taong bayan. Hindi automatic na kung kakampi natin sa politika, i-absuelto natin. Yan ang dapat na handling natin kasi lahat ng mga Pilipino naghahanap ng katotohanan. Sino ang naglapastangan sa pera ng bayan? Kakampi man o kalaban sa politika, dapat batas ang batas. Attorney, ano ma... Ako na anong message mo sa taong bayan ko regarding dito sa guluhan nito? Tayo dapat makinig, makibalita sa mga nangyayari. Marami sa ating kababayan ang sawa na sa kaguluhan sa politika. Nagiging bulag sila, pipi at bingi dahil naguguluhan sila sa nangyayari.
natin ng tunay na pagbabago, huwag tayong mawalan ng impormasyon kung ano yung mga nangyayari. Kailangan makinig sila sa balita, makinig sila sa opinyon. At tayong taong bayan, sa susunod na eleksyon, pumili naman kayo ng talagang mga bagong leaders na may pagmamahal sa bayan. Matagal na nakaupo ang karamihan sa mga politiko. Paulit-ulit lang nangyayari ito. Paulit-ulit lang kayo nasa lansangan. Paulit-ulit lang tayong niloloko. Kaya magmasid at i-analyze nyo ang lahat ng nangyayari. Whether kakampi o kalaban sa politika, hindi automatic na guilty or inosente. Wala yan sa political alliance. Kung may witness na gustong ibigay sa taong bayan ang administrasyon o witness na gustong ibigay sa taong bayan ang oposisyon, lahat dapat pakinggan ng Senado. Dahil sinasabi natin na ang Senado ay isang independent institution. Dapat ipakita ng lahat ng mga senador, maki-administrasyon ka o oposisyon, na patas ang mga senador at ang Senado. Pag gustong magsalita ng kung sino man ang testigo laban sa korupsyon, dapat i-allow magsalita. Okay, next. Attorney, ano po masasabi niyo sa ginawa ni Escudero ngayon? Each senator may kanya-kanyang konsensya, kanya-kanyang sitwasyon. Kayo na magbalasa, tignan ano ang sitwasyon ni Senator Chis Escudero at kung ang kanyang paninindigan ay base sa tama o mali.